Numero 3, naniniwala kami sa mga aklat at kasulatan na inihayag ni Allah. Sinabi sa atin ni Allah ang tungkol sa ilang mga kasulatan at aklat na kanyang ipinadala sa paglipas ng panahon. Sinabi niya sa atin ang tungkol sa Zabur na ipinadala niya kay Propeta Dawud o ang mga salmo na ipinadala niya kay Propeta David ayon sa Ingles, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sinabi niya sa atin ang tungkol sa Torah na kanyang ipinahayag kay Propeta Musa o Moises, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sinabi sa atin ng Allah sa Quran ang tungkol sa Injil o Ebanghelyo na naipahayag kay Propeta Jesus o Propeta Isa ayon sa tawag natin sa kanya sa Arabic. Sumakanya nawa ang kapayapaan. At sinabi rin ng Allah sa atin ang tungkol sa mga kasulatan na kanyang ipinahayag kay Propeta Abraham, sumakanya nawa ang kapayapaan. Naniniwala kami na ang lahat ng mga kasulatang ito sa kanilang orihinal, hindi na bagong anyo, ay may iisang mensahe at iyon ay ang paniniwala sa iisang Diyos at na may araw ng paghuhukom at inutusan tayo na manalangin at mag-ayuno at magbigay ng kawanggawa at maging mabuti sa iba. At hinihiling nito na umiwas tayo sa pagpatay sa iba at pagnanakaw at pagsisinungaling at iba pa. Kaya ang mga pangunahing mensahe, ang mga pangunahing paniniwala at gawain sa loob ng mga mensaheng ito ay iisa at natuklasan natin na hindi pinanatili ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga naunang pahayag na iyon. Bakit hindi niya ito pinanatili? Maaari nating isipin na, una, ito ay isang pagsubok para sa mga mananampalataya noong panahong iyon. Iingatan ba nila ang utos mula sa Diyos at ang pahayag mula sa Kanya o babaguhin nila ito sa paglipas ng panahon para sa kanilang sariling pinansyal at makamundong benepisyo at pakinabang? At pangalawa, tuwing magpapadala si Allah ng isa pang propeta at mensahero na may bagong pahayag, dapat nilang sundin ang pinakahuling propeta at mensahero at ang pinakahuling pahayag. At kung ang nauna ay naging tiwali na, madali para sa mga tao na malaman na hindi na nila ito dapat sundin. Naniniwala kami na ang huli at pangwakas na pahayag na ipinadala sa sangkatauhan ay tinutukoy bilang ang Quran o ang pagbigkas na ipinahayag sa pamamagitan ng Anghel Gabriel ni Allah kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. Naniniwala kami na ang Quran ay literal na salita ng Diyos na sinabi niya at ito ay napanatili ng tapat mula pa noong panahon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na mahigit 1,400 taon na ang nakalipas. Naniniwala kami na ito ay pumapalit sa lahat ng naunang mga pahayag at nasa loob nito ay ang lahat ng kailangan natin para sa gabay. Kaya't ang isang Muslim ay hindi na bumabaling sa alinman sa mga naunang kasulatan ngayon para sa gabay o para sa paraan ng kanilang pamumuhay sa relihiyon. Sa halip, ang isang Muslim ay babaling sa Quran at sa buhay, panahon at mga kasabihan ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan para sa gabay at para sa isang paraan ng pamumuhay na tularan. Paano natin malalaman na ang Quran ay nananatiling tunay sa kanyang orihinal na anyo kapag sinasabi natin na ang ibang kasulatan at pahayag ay nabago na? Makikita natin na may iba't ibang bersyon para sa ibang kasulatan at pahayag, pero para sa Quran ay iisa lamang ang bersyon. Alam natin na ang Quran ay naingatan sa pagsulat mula pa noong panahon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, at ito rin ay naingatan sa pamamagitan ng oral na tradisyon at naipasa sa pamamagitan ng walang patid na kadena ng pagsasalaysay mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Literal na meron tayong milyon-milyong mga Muslim sa buong mundo ngayon, nakabisado ang buong Quran, salita sa salita, letra sa letra, mula umpisa hanggang dulo. At hindi ko pa nakilala, mga tao sa ibang relihiyon sa ganoong karaming bilang nakabisado ang kanilang banal na kasulatan ng buo. At si Allah ay nangako na iingatan niya ang mensaheng ito at ang pahayag na ito dahil ito ang huli at pangwakas na pahayag na ipinadala sa sangkatauhan.